So meron pala tayo ditong top box, no? So ito yung top box na ginagamit natin kay Shimarin, yung electric scooter natin. And now meron tayo ditong replacement na binili para dito. So ang problem kasi dito is hindi na siya kumakapit. Yan, ito natatanggal na siya dito. Yan. So kahit lock siya dito, natatanggal na siya. And kung hindi ako sigurado, no, kung ito talaga yung proper placement niya, kasi pag ganito meron siyang gap dito, no, and dito possible pasukin ng tubig pag umuulan. So usually ang ano ko is dapat ganito siya para hindi siya mabasa ng tubig. So pag ganito okay, pag ganito may gap siya dito pwede mo pa rin siya malak. Yan, so hindi na siya matatanggal, pero pwedeng pasukin ng tubig to pag umuulan. May gap dito. So yung ginagawa ko before is ganito dapat, yan, para hindi pasukin ng tubig, walang gap dito. Pero yung problem ngayon is, yun, madali na siyang matanggal dito. Yan. So I think yung ngipin niya dito siguro hindi na makakagat, kaya ganyan. So ngayon, ito, kinumpare ko yung dito, yung ngipin niya dito and yung dito. Medyo mahaba to. I think siguro over time yung ngipin niya dito is nauubos din over time siguro, kaya ngayon is natatanggal na siya. Papalitan natin. Fake ko din alisin to, then may dagdagan lang ng kaunting plastic dito siguro, na para humaba yung ngipin niya. Pero ang problem is meron pa siyang isang problema. So yung susi natin na ginagamit para sa dito sa top box is ito siya, yung ano lang, shorter lang. Yan, natatanggal siya. Ayan, so na-unlock siya. Pero pwede mo din gamitin yung susi ng e-bike mo pang unlock. So sira na ata yung kanyang lock dito. So ito yung ipapalit natin. So dito at least ito, hindi bagong lock na siya. Yan. So I think pwede ka rin bumili ng ganito siguro. Yung lock lang, pero wala akong makita sa Shopee, or baka hindi ko lang siguro na check ng maayos dun sa Shopee. Pero wala akong makita na parang ganito lang eh. Ito na lang yung binili ko talaga, yung buong set. Yan. Kasi kailangan ko rin yung ito. Next natin na gagawin muna is I think pareho naman sila, no? Pareho naman sila ng size. Well, check natin once na ma-install na natin. Pero yung ito, yung difference lang is may butas siya dito para sa push, whereas dito wala siyang butas. I think for protection na din to siguro. So mapipindot mo lang yung ito pag naka-open na siya ng ganito. So mapipindot mo siya sa ilalim, yung parang ganito. Yan. So hindi mo siya mapipindot ng nakaganito dahil may cover siya dito. So dapat ganito dapat. So kapag na-unlock na, dun mo palang mapipindot yung push na button na to. Sige, try muna natin to alisin. Ang problem, hindi ko alam kung paano alisin to. Yan. So ganyan siya. I think try ko muna check kung paano ito matanggal. Baka need natin alisin yung rod na to siguro, yung ito. Hindi lang, check muna. So yun, meron siyang screw dito. Ayan. So try natin ito tanggalin kasi
yung dito na part, yun o. Yan. So yan yung nag-hold sa ating lock. So try natin alisin muna yung screw. Yan, ang dami ng dumi. I think dahil sa nakakapasok yung dumi dito sa loob dahil sa gap. Yan. Gap. Yan, natanggal na siya. Yan. So ito yung kanyang screw dito. And then yan, ito na yung kanyang lock. So ito lang naman siya. Yan. And ito. Yan. So ito, sira na to. Yung kanyang lock. Hindi ko sure kung pwede pang maayos to. Tago na lang natin. Baka pwede pang maayos. And ito, yan o. Yung ngipin niya dito is medyo manipis na yung ngipin niya, kaya hindi na siya nakakakagat. Dito lang yung tornilyo niya. Ngayon, ito yung papalit natin. Yan. So ito siya ngayon. Yung bagong housing niya. Hindi ko sure kung pwede natin matanggal to, yung kanyang logo, tapos lipat natin dito. Pero parang old na rin yung logo niya eh. So, kasing retain na lang natin to. Yung kanyang, yung logo na to. Yan. Linisan lang muna natin to. Yung mga dumi dito. Sprayan lang natin ang alcohol para matanggal yung mga dumi-dumi. Okay na siguro yan. Next natin is i-install na natin to. Tanggalin ko lang muna to. Yan. So ito na yung kabit natin dito. Oops. Ito ganyan. So yung tornilyo niya, meron siyang sariling tornilyo. So ito na lang yung gagamitin natin dito. Alisin na lang natin to. Oops. So yung tornilyo kanina dito siya. So pasok na lang natin to dito para hindi mawala. Just in case na gamitin natin ulit sa susunod. Ilang years na din tong top box ko na to. Simula nung bumili tayo ng scooter na. And so iyan lang natin. I-align lang natin yung screw niya dito sa butas. Yan, yun yung butas. Eto, align lang natin dito sa butas dito. Pasok ko muna yung screw. Yan. Tapos parang ayaw mag-align, no? Parang bumabangga dito yung ito, no? Butasan ba natin to? Ito kasi yung original, eh. Ganyan siya. Yan. So ganito siya. Yung side by side natin. Iba lang yung design dito sa kabila compare dito.
Worst case, bubutasan talaga natin to para magkasya ito. Teka, try natin ulit. Try ko muna to i-unlock. Yan. Hindi ko matanggal pag nakalock. Okay. So nakaganyan siya kasi kanina nakaganito siya. Yan, nakaganyan siya kanina. So bumabangga siya dito. Try natin na nakaganito, which is unlock position. Yan. Open, tapos dito lock. Ay, pwede naman pala natin ito makontrol yung ganito na. Yan. Yan. Yan, lumapat na siya. Wait lang, try muna natin hugutin yung screw ulit. Yan, tapos ganyan siya dapat, no? And then yan, ganyan. Yun lang, baka hindi lang makita sa camera, pero kailangan natin i-flatten out ito dito. So kontrolin lang natin yung pag ganyan niya. Yan, so if lay flat, pasok muna natin to dito sa kanyang handle. Ito yung handle niya. Wait. So try natin ulit. Basta ano lang natin, ipa-flatten lang natin to dito. Ganyan. Tapos yan, yung dito na part i-flat out nyo lang. Tapos yan, once na flat na siya, yan, so ano nyo lang ng kamay nyo, push nyo lang ng kamay nyo, yan, ganyan. So parang ganito siya. Yan. So push nyo lang ng kamay nyo yung metal bracket hanggang sa mag-align na siya dun sa butas. Yan, ganyan. Tapos pag nag-align na, dun yung i-screw yung screw. Dun yung i-screw yung screw gamit yung screwdriver. Ay wait, hindi siya pumasok. Maling butas. Ay, pumasok na sa butas yung ating screw. Yan, very nice. So yan siya, yung screw natin. Tapos ayan na. Yan, so yung screw dyan is pumasok na. Yan, very nice. Yan, so try natin siya lock kung makakagat na siya. Dapat hindi ganito, may gap kasi, so dapat hilahin nyo lang. Yan, pag ganyan. So hindi ako sure kung tama to na hinihila siya para yung ito is pumasok dito. Yan o, yan, ganyan. So try natin. Tapos yun lang, medyo mahirap. Ayan, nag-lock naman. Nag-lock, tama no, nag-lock. Ayan, so nag-lock naman siya. And yan, okay na, matibay na, hindi na natatanggal. Goods. Yan, so far okay na yung lock niya. Yun lang, medyo mahirap mag-lock, pero okay naman. Tapos yan, tapos kung magpipindot tayo ng push dito lang sa baba, so ito, yan sa baba, yun yung red button. So mapupush lang natin siya pag naka-unlock ito, pero pag sarado siya,
ganyan. So no, wala lang way na mapupush natin kasi sarado siya. Parang safety feature or security feature niya din. Tapos try natin na gamitan siya ng ibang susi kung kagana. So ito, susi ito ng previous natin. Yan. Ayaw mo bukas. Yan, very nice. Fit naman yung kanyang assembly na to. Good. So tago na lang natin to para magamit natin next time. And yeah, so good. Okay to. Na-fix na natin yung issue niya. Yan. Napaka niya, kagat na kagat talaga dito. Yan. If ever masira ulit ito, at least makakabili na tayo ulit ng same din na same dimensions niya. So Motaro pala ito, no, na top box yung ginamit natin, and I think mga 4 years na ata to. 4 years, 5 years yung top box na to. So pag naglalak pala kayo, no, need nyo i-push to una. Dapat diba nakaganito siya. So ito, once na nalock na siya, once na nakakagat na to dito sa taas na part, nakagat na niya to, need mo siya i-push ng bahagya. Yan, push mo siya ganyan para malock siya properly. Kasi pag hindi mo siya na-push, bumabangga siya dyan sa push button, I think. Yan. Ito, try lang natin, ganito. Tapos push lang natin to sa baba. Yan. Yan, para hindi siya bumangga. Goods. All goods.